rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang ganda. Charot! So yon, ganyan talaga. Kapag kumakain ka ng ano ba yon? Passion fruit. Ang asim, grabe. So, meron kasi akong biniling passion fruits, half kilo. Grabe ha. Panalo sa ano, sa asim. Pero gusto ko kasi yung mga ganong vitamin C, yung mga natural vitamin C, mga banana, passion fruits, grapes, ganyan, apple, ganon. So, nakakaloka. So, yun. So, sana lahat kayo ay okay at sana lahat kayo ay nakakain na ng bonggang-bongga. So, nanood ba kayo ng Katrina's Gala Night? Di ba? So, nakakaloka. Naloka ako doon sa... Actually, maganda yung show, maganda yung concept, maganda yung ganon. Ang komento ko lang, kasi may nakapagsabi doon kanina, nanonood ako, yung Ron, sabi niya, eto naman kung makapag-react naman to, kala mo kung sino. Kaya nga tayo commentator, di ba? Hindi naman na natin to bago ginagawa, matagal na natin to ginagawa, Diyos ko, almost 5 years na. Ang akin, sana naibigay sa lahat ng mga nanonood, sa nandoon sa venue at saka sa sa live ba sa buong mundo yung spotlight para sa kandidata. Yun lang yung akin. Kaya ang reaction ko doon ay pangit. Kasi madilim. Una, madilim. Pangalawa, yung light na dapat para sa kandidata hindi na focus, hindi nabigay. Pwede naman kasi sana merong ilaw na bukas na para doon sa mga kandidata. Hindi ko rin naman alam na umiikot pala sila sa bawat table, di ba? So malay ko ba? Kasi hindi nga malinaw yung ibinigay nilang video sa atin. Ayun lang yon. Siyempre, kung ano yung nakita mo sa video, ayun yung bibigyan mo na reaction. So, yun. So, siyempre, nagbasa-basa din ako ng mga comments sa social media. At grabe ha. Grabe sila kay Miss Philippines. Yung mga ibang basher. Yun, may mga basher na, alam mo kung makapanghusga talaga kay Miss Philippines, wagas. So, ang akin, sa totoo lang, ang nakita ko kay Miss Philippines dito sa gala night na yan, sa Katrina's, ay naibigay niya yung hinihingi ng show. So yon. So mas maganda nga sana kung may flower pa siya sa buhok eh. Kasi 'di ba, ang Katrina's kasi may mga bulaklak kasi Mexican siya. Mexicana siya. So dapat may mga bulaklak talaga siya dito. Pero in fairness naman sa ating pambato, oh my gosh, I love yung yung hats niya na sobrang laki, yung hat niya na sobrang ang lakas Katrina. So, sobrang bongga. So, doon sa part na yon, natuwa ako kasi talagang lumalaban yung kandidata natin. Gusto ko yung styling, gusto ko yung hair, gusto ko yung makeup, plus gusto ko yung suot-suot niya, 'di ba? Sabi ko nga kung may bulaklak pa yun na yellow, mas bongga, mas stunning siya. So, 'yon. Syempre, natuwa tayo sa bawat eksena ng mga kandidata, pero syempre mas natuwa ako kay Miss Philippines kasi talagang hindi ko ina-expect na yung ganun talaga siya yung alam mo yung maglalaro siya ng ganong kabongga. Yung naglalaro talaga siya, yung inilalaban niya talaga kahit hindi siya natutukan ng camera o hindi siya natutukan ng spotlight, she give it all. Binigay niya yung 100% at wala akong masabi. Doon sa mga basher, alam niyo sa totoo lang kayo, nakakaloka kayo. May mga nabasa pa nga ako regarding doon sa botohan na parang asa ka pa Philippines na mananalo ka dyan. So ako, hindi ako umaasang mananalo si Philippines pero nandoon ako na naniniwala ako sa mga ipinapakita niyang galawan dito. And then, I'm so happy sa performance na ipinapakita niya at talaga namang masasabi ko, in fairness naman kay Miss Philippines, talagang kabog kung kabog, di ba? So doon sa part na yon, syempre, kontento ako at masaya ako para
sa ating pambato. So sana maging masaya din tayo. Sabi ko nga, support ang kailangan natin na ibigay kay Chelsea Manalo. Hindi natin siya kailangang husgahan. Kasi alam naman na natin, aware naman na pala kayo na ganun lang yung may offer ni Miss Philippines. Bakit hindi na lang natin supportahan pare-parehas? Kasi at the end of the story, Miss Philippines pa rin naman yung dala-dala niya. Sa kanina sa ipinakita niya, nakita naman natin na yes, maraming mga stunning, maraming mga kabugera, pero hindi nagpahuli ang pambato natin. Kung pipili ka ng 20 doon, pasok doon si Philippines. Sa totoo lang. Kung pipili ka ng 20 na kandidata na pipiliin kung sino talaga yung outstanding, ay pasok syempre ang pambato natin. So, ganun ko siya nakikita na lumalaban. At in fairness sa kanya, she's Miss Philippines. Kung sila Victoria Velasquez nga, umaasa din tayo na sana mabigyan din ng spotlight. So, doon sa part na yun, nalungkot ako. Kasi parang nagiging sila, hindi sila nabibigyan ng tamang spotlight. Kaya doon ako na, doon sa video na yon na ipinalabas nila kanina. Kasi kung nabigyan sana lahat ng kandidata, di nakita mo yung galawan. Kawawa naman yung effort na katulad nila Miss Great Britain, na kababayan din natin, ni Victoria Velasquez Vincent, na talagang dito, actually marunong talaga sa laro si Philippines. Sobrang ibinibigay niya talaga yung lahat ng makakaya niya. At hindi talaga siya nagpapahuli because she's Miss Philippines, di ba? So, gusto ko kaya yung eksena niya. Ayun lang. So, syempre may komento din ako sa kanyang facial expression. Ayun, medyo sometimes may awkward talaga siya, no? Kahit doon sa nakita ko na yan sa Miss Universe Philippines. Pero tulad nga ng sinabi ko, magtiwala ka lang sa kanya. Kasi nga dito nga sa Miss Universe, nakakaloka din siya, di ba? Sa Miss Universe Philippines na yung mga frontrunner, pinataob niya talaga lahat. O di ba, either Atisa Manalo, pinataob niya. So, ganun kabongga ang isang Chelsea Manalo. Kaya, hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan niya. So, hindi siya nape-pressure or unbothered talaga siya sa mga magaganda. Kasi, alam niya yung sarili niya kung paano niya ikakabog. Maala din to parang Beatrice Luigi Gomez din yung eksena. Yung bigla na lang na eksena ng todo-todo pagdating sa Sabi nga ni Catriona Gray sa interview niya, ang reaction niya kay Chelsea Manalo, nagiging halimaw pagdating sa sa entablado, yung tahi-tahimik, tapos nene-nene yung dating, pero talagang biglang nagta-transform siya bilang isang strong woman. Yun yung ibig sabihin ni Catriona, na talaga nagiging halimaw siya. So, yun ang maganda kay Chelsea Manalo. And doon naman, pinagkakatiwalaan ko naman si Chelsea kung paano naman niya dinadala yung sarili niya. To be honest, guys, sa totoo lang ang laki talaga ng tiwala ko kay Chelsea Manalo ngayon. Kasi nakita ko na kung paano niya i-present yung sarili niya. Hindi ganun kabongga yung mga suot niya, pero alam niya kung paano niya i-carry yung sarili niya. Kumbaga parang sa isang eskwelahan, tahitahimik pero biglang valedictorian pala, ganon. So yun, ganon ang drama ng isang Chelsea Manalo. Yung tipong ang daming magaganda, ang daming talitalinuhan, pero pagdating talaga sa biglang siya pala yung valedictorian. Ganon yung dating sa akin ng isang Chelsea Manalo. Kaya naniniwala ako sa kanya sa ipinapakita niya dito at kanina dito sa gala na to. Sa totoo lang, hindi man siya natamaan talaga ng bonggang-bongga ng camera para magbigyan ng magandang eksena. Pero alam mo yon, na alam mo na ginagawa niya yung best niya at hindi lang naman siya yung nakatayo lang doon, bara-bara lang at walang eksena. So talagang kahit nakatingin sa kanya yung camera o hindi, inilalaban niya yung bansa natin. At dapat doon magpasalamat tayo. Kasi talaga namang kabog naman talaga yung lola mo, di ba? So kabog kaya siya kanina, ang ganda-ganda kaya niya. Kaya sa mga buzzer dyan, Diyos ko naman, dukutin nyo nga yung mga mata ninyo para paminsan-minsan naman, makaramdam naman din kayo. Kasi ang ganda ng ipinakita ng ating pambato, in fairness, at nakaka-proud. So yon, kaya naloka-loka din ako. Kaya naiinis ako kanina doon sa reaction ko. Kasi alam mo yun, na sana nakita ng lahat kung gaano kaganda, kung gaano kakabog ang ating pambato sa ganitong pagkakataon ng mga event na to. At sana na-appreciate ninyo yung ginawa niyang eksena. Yun lang naman yung akin. Sana binigyan yung halaga, yung effort niya. Kasi
nag-e-effort naman yung tao. Ayun na nga lang yung sukli natin sa ginagawa niya, hindi pa natin maibigay ng maayos. 'Di ba? So, yon. Ay nako, talaga ang hirap talaga. Mahirap kasi ando doon sa part na ang daming gusto ng tao. Gusto ko to, ito yung gusto ko, ito yung dapat, ito yung kaya nagkakagulo tayo. Pero guys, lagi niyong tandaan, ang bawat isa ay naghahanda, ang bawat isa ay nag-e-effort, lalo na ang pambato natin. Ang kailangan lang natin ibigay yung suporta na 100%. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa mga pag-uusap natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.